Stop over para umihi. Ihi lang, walang tae. We're on our way. Tatlong sasakyan kami ang umalis ngayon. Punta na naman tayo sa Tabuk at lalakwat siya. Hantingin natin yung lamig kasi ang lamig dito sa Saudi, bihira lang. Dito sa Jeddah wala masyadong lamig, kaya para ma-experience yung lamig, kailangan nating mag-travel. So, ayan na nga mga palangga, magbibiyahe tayo ngayon papunta sa Al-Ula and then Tabuk. Kasi doon talaga madalas na malamig mga palangga kapag ganitong winter. So, syempre pa mga palangga, hindi mawawala sa biyahe yung mga kutkutin. So, ayan, bumili kami ng mga snacks namin para habang bumabiyahe, hindi ka aantukin, kumakain mga palangga. So, meron kaming coffee at meron din kaming mga ganyan nuts na binili mga palangga. So, ang Al-Ula mga palangga ang isa sa ipinagmamalaki na tourist spot ng Saudi Arabia mga palangga. Nagagandahang mga structure, natural na hugis ng mga bato ang nandun mga palangga. Talagang ma-appreciate mo yung nature kung ikaw ay mahilig sa nature. At road trip talaga tayo ngayon mga palangga dahil ang distance from Jeddah to Al-Ula mga palangga ay 7 to 10 hours mga palangga, depende sa takbo mo mga palangga. Kung ikaw ay mabilis magpatakbo, makukuha mo ng mga 7 to 8 mga palangga. Pero kung panay ang hinto mo, kakain ka, so mga aabutin ka siguro ng 10 hours mga palangga. At syempre pa, ayan mga palangga, panay lang ang kain natin ng strawberry. Actually, hindi kami nag-breakfast mga palangga. Yan na yung pinaka-breakfast din namin dyan sa sasakyan kasi nga, madaling araw kami umalis mga palangga sa bahay. Stop over para umihi. Ihi lang, walang tae. It's already 12:45. Nag-stop over kami dito para kumain ng lunch. It's lunch time. Baba tayo. So, bumaba ako niyan mga palangga pero bumalik din agad ako sa sasakyan. At ayan, yung lunch namin mga palangga na uwi sa nilagang itlog at tea mga palangga dahil yung mga kasama namin hindi pa daw sila nagugutom dahil marami din silang mga snacks na dinala mga palangga at kinakain din nila sa kanilang mga kanya-kanyang sasakyan mga palangga. So, tatlong sasakyan kami ang nagbiyahe mga palangga. Ayan, kumuha lang ako ng tea mga palangga. Yan ay siya halip mga palangga, milk na may tea. Merong ginger, merong cinnamon. So, marami pang hinalo dyan mga palangga. Ang sarap niyan mga palangga. So, yan lang yung kinain namin mga palangga. Hindi na kami bumaba para mag-lunch kasi nga may kanya-kanya naman kaming pagkain. Meron dyan ano ito? Stand, ito nilagay At nakalimutan ko mga palangga, meron nga pala kaming stand ng camera. Mabuti na lang pinaalala ni Habi. Kaya naman kinuha ko mga palangga at ito na lang yung ginamit kong stand. Inilagay ko sa mismong harapan ng sasakyan mga palangga para makita nyo yung mismong biyahe namin mga palangga. At syempre pa mga palangga sa ganitong long drive, kung hindi nawawala yung pagkain, hindi rin nawawala syempre yung music mga palangga. Kasi kung wala kang music talagang aantukin ka talaga mga palangga, lalo na kung hindi ka naman makwento, lalo na kami lang sa loob ng sasakyan family. So kailangan talaga namin mga palangga ng music dahil yung mga anak namin ay natutulog lang sila sa likod. Wow! Bundok! Ito ang bundok! Lamp, Ay, hindi pala yung... pakalaking lamp. So after nga mga palangga ng ilang oras na biyahe, ayan, tumigil ulit kami mga palangga at nag-unat-unat at para na rin umihi. Dahil nga panay ang inom natin ng tea, tubig, so kailangan talaga nating umihi. At meron kaming portable na
tent mga palangga for toilet. Ang mga lalaki naman kasi walang problema, pero tayong mga babae mga palangga kailangan talaga natin ng portable na tent para walang makakita sa atin kapag ka umiihi. After naming umiihi at magunat-unat mga palangga, ayan, at gora na ulit kami para sa aming tuloy-tuloy na land trip. White. Wala matin. Tingnan mo boss, hindi sila natitinig. Siyempre, yan talaga pagkain nito. Kaya nga, paano hindi sila natitinig, no? Rubik's Cube. Hindi Southeast Cube. Southeast Cube. Grabe ka naman, Rubik's Cube. Southeast Cube. So sa daan mga palangga, behave lang si Habi dahil napakaraming kamera mga palangga, hindi mo na mamalayan kung saan nakalagay yung mga kamera, kaya kailangan sumunod ka sa speed limit. At nadaanan namin itong Land of Salt mga palangga. Mukha siyang snow sa unang tingin lalo na taglamig, pero yan ay salt mga palangga. So tumigil lang kami dito para mag picture and video. Malamig. So, pagkatapos nga namin mga palangga mag-video at mag-picture taking, ayan, at tuloy-tuloy na ulit kami sa aming biyahe mga palangga. At maya-maya lang heto at nakarating na tayo sa farm. Pero dati peanut yan dyan. Ngayon, hindi na. Wala na yung peanut. Iba na. Yung fish man. Getting cool? Yeah, it's getting cool. Yeah, hi. So, yearly kami mga palangga pumupunta dito at ito na yung pang third time mga palangga na dito kami nag-stay sa farm. So, kung naalala nyo, meron ako dating vlog na dito din sa farm na yon. Pero nung time na yun mga palangga, buhay pa si Baba. Pero ngayon mga palangga ay patay na si Baba. Pero nakakatuwa dahil yung mga anak niya ay talagang ina-accommodate pa rin kami hanggang ngayon. It's double. Also here. Ah, okay, very Yeah. Ang lamig na. Dito kami laging pumupunta. Every year. Kala mo kami na may-ari ng farm. Diretso dito nang walang paalam. Tinubuan na. Tinubuan na siya ng mga damo-damo. Ito yung madam. Ito yung madam, yung may-ari ng farm. Madam, pwede bang tumira dito? Once a year lang kami pumupunta dito sa farm namin. Oh, ayan oh, madami na siyang damo. Ah, okay, sorry. Dati walang tong damo. Linisan na naman natin ito. Hindi ko alam. Ano masasabi mo, boss? Okay lang, tol. Doon siya. Say hi. Hello. It's double. How you all doing? Nandito na tayo sa farm. Kami may nakatara, nakakaya. Palayasin tayo dito. So, dumating kami dito mga palangga, tamang-tama dahil may araw pa. So, makakapag-ikot-ikot pa muna tayo at mapupuntahan pa natin yung mga orange dito ni Baba. So, napakarami dito mga pananim ni Baba mga palangga. Meron sila ditong fig fruit, meron silang lemon, oranges, iba't ibang klase ng mga oranges mga palangga. May malalaki, may maliliit at lahat yun matatamis mga palangga. Maliban na lang sa lemon. Doon yung mga animals. Pero malayo. Tingnan mo oh, na ano na yung mga pig fruit na namatay na. Yan, may aso like. Doon yung may mga aso. Ba't tayo muna pumunta kay baka kagatin tayo ng aso? Yan may tao. Baka iba na yung nakatira dyan. Oh, come on, let's go. Merong tao bumalik kami. Ha? May tao na papunta. May papuntang tao. Ah, ganon? Binibenta na?
Nandiyan na yung Harris. Oo, nandiyan na yung Harris na mag-o-open ng villa. Yan yung Harris na lagi naming nakakausap dito. So, i-open nila tong villa. Tingnan natin yung bukas. So, bukas na siya. Ayan, tingnan natin. Ito. So, ito yung hindi na nalinis kasi dito kami nag-i-stay. Kami ang naglilinis dito dati. So, meron siyang toilet. Tapos, dito kami natutulog. Tingnan nyo kung gaano kalawak yung kanilang salon or sala. Merong TV dyan na malaki. Parang hindi na simula. Hindi na nalinis eh. Parang tayo lang ang gumagamit dito talaga. Every year, parang kami lang ang pumupunta dito para gamitin tong villa na to. Parang pumupunta lang dito yung caretaker para anuhin yung mga tanim. Tapos meron dito isa pa na salon. Ayan. At meron tong dito. Ito toilet din to. Ito meron tong taas pero hindi na nila binuksan. So, every time na pumupunta kami dito, nililinis namin tong villa. Nagte-tent kami sa loob ng mismong salon or pinakasala nila. Dahil nga, hindi ito nagagamit talaga ng may-ari. Kami lang ang gumagamit dito. At syempre pa, nakakatipid din kami dahil kung mag-hotel ka dito sa Al-Ula, dahil ito ay tourist spot, may kamahalan din. Pero kami, nag-stay kami dito ng free. So, hindi lang villa ang free, kundi pati mga oranges na kinukuha namin sa farm ni Baba ay free din. Hindi din kami pinapabayaran talaga ng mga anak niya, yung may-ari dito ng villa. Kaya in return, sa pasasalamat namin sa kanila, nililinis talaga namin itong villa. Iniiwan namin na malinis. I-harvest natin. Tara na, Chingay. Tara ni. Pupunta na kami sa farm. Mag-harvest na tayo ng orange. Ang flat. Hindi pa natin. Ha? Natuyo na. Wala na oh. Talaga no, gitaniman na lang. Tapos wala na ibebenta na. Victor, bring him your plastic. We will talk orange, Victoria. Bring your plastic. We will talk oranges. What can you say, boss? Well, Well, you know what? The owner told us that we cannot have to take a rest or sleep here one night because there is a problem. But I don't know what happened. Maybe by the help of our loving God, so I talked to him nicely, and I told him no problem. We can sleep here outside. We'll use our tent. But he told me, no, don't sleep outside. So it is better we sleep outside, no problem. But he said, no, you can sleep inside. How many nights? Only one night, no problem. Okay, so that's why we can come up here again and bring an orange, and we will harvest now whatever we have here. See? That's Kuya Ramel, our translator. yeah, a lot of pomegranate and then This is fish. What do you call this one? Pomegranate. Natuyo na yung... Oh, I you have to lock the clock door. No problem. Daddy, did you lock? No one will. Sa bagay. Wala na mapapasok dito. Walang gagalaw dito. Yeah, I want here a picture. In the bathtub. Yung ano, bandon. Yo, maganda naman tong mga puno na nalaya na. Pay nga, nalugod na. Bye-bye. 1, 2, 3. Yeah, tubo pala to. Akala ko kung ano lang. Sugar cane pala siya. Ito.
So hanggang dito na lang muna mga palangga. Abangan nyo po yung part 2, yung karugtong nitong ating farm tour mga palangga at Al-Ula at Tabuk. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. Sana mag-subscribe kayo mga palangga. Maraming salamat. Bye!